Amen. Good morning po sa lahat. God is good and all the time. Amen. No? Parang napanood na natin to, no? Glory to God. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At purihin ng Diyos at tayo pinagsama-sama niya rito muli upang sambahin siya at purihin siya sa umagang ito. Amen. Glory to God. Shall we all rise and ngayon po ay ating pong i-recite ang ating vision sa umagang ito ng RGGCC Church. Okay? Morning po tayo pong lahat. Recite po natin. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with the abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Basahin po natin yung ating pong text sa umagang ito. Ito po ay matagpuan sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Sabi po rito, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' And 25, in the same way, also he took cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me.' And 26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Minsan pa, aming Diyos na buhay, Panginoong Hesus, at gayon din sa iyo, Ama, sa paikisama ng Banal na Espiritu, O God. Sa umagang ito, we dedicate ourselves, Panginoon. We offer ourselves, Panginoon, as you said, Panginoon, in your word, Panginoon. Offer ourselves as a living sacrifice, which is the true worship for you. Lord, sa oras na ito, Panginoon, amin pong itinataas ang iyong pangalan, amin pong dinadakila ka, amang banal, amin pong sinasamba ka, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Sa oras pong ito, O Diyos, pakasiyasatin mo ang aming mga puso at isipan sa mga sandaling ito, O Diyos. Kung kami, Panginoon, ay meron pong nagawang kasalanan, pagkakamali sa iyong harapan, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patawarin mo at linisin mo na iyong banal na dugo. Upang, O Diyos, sa aming pagharap sa iyo sa umagang ito, wala kang makitang dungis o kasalanan, Panginoon, magsisilbing hadlang, Panginoon, sa amin pong paglapit sa iyo, sa amin pong pagsamba sa iyo, sa amin pong pagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa magitan ng iyong dugo, Panginoon, kami yung nilinis, kami yung pinatawad, Panginoon. At sa magitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, kami ay nagkamit ng kaligtasan na nanggagaling sa iyo sa magitan ng iyong salita. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, katulad ng aming inawit, Panginoon. You are risen. You are alive, Panginoon. At you are forever na nakasama po namin hanggang sa iyong pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon. Inihandog po namin ang oras na ito, ang pagkakataong ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus para sa iyo. Amen and amen. Okay, makakapo na po tayo. Amen.
Minsan pa po ay good morning po sa lahat. Amen? It's a privilege always to stand in your front, no? Sa harapan nyo, sa privilege na makapaglingkod sa magitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa yung mga hinanda ko po dating mga message, hindi po ito ang pero dahil sa kalooban ng Diyos, ito po ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin at ayon sa pangangailangan ng ating pong pananampalataya. At ito rin po ay araw ng ating pong pag-alala sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Yung kanyang inialay ang kanyang sarili para sa atin po, kanyang buhay. No? Para tayo po ay maligtas at gayon din magkaroon ng pagkakaisa. Amen. So that's why I title or topic for this today ay pinamagatan ko pong the importance of the body and the blood of Christ for church unity. No? Sa pagkakaisa ng iglesia ng Diyos. Pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Amen? Ano ba yung kahalagahan nito sa atin? Ano ba yung halaga ng katawan at dugo ng Panginoon sa atin? Which means the life of Christ. No? Kasi yung katawan tsaka yung dugo, hindi pwedeng paghiwalayin yan. Katulad din po ng body and soul and spirit. O body and soul. No? Kapag yung tao po ay wala ng buhay, yung kanyang katawan natili sa lupa hanggang sa mabulok. Yung kanyang pong kaluluwa ay maghihintay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. But if you are Christian, you are assured that you are saved. And His Spirit, the life that yung hininga ng Diyos, kaya tayo nabuhay. That is the Spirit of God is coming back to our Lord Jesus, from the Father. So, ano yung halaga nito? May halaga ba ito sa atin? Nakikita nyo ba yung halaga ng katawan at dugo ng Panginoon? Kasi kung magkahiwalay ito, patay yung espiritu natin. Patay tayo kung wala tayong yung dugo, tumigil na sa pag-pump. Na tumigil na sa pag-circulate natin. Are you with me? Na it's based on science, based on medical and medical din po. Kapag yung tao, yung namatay na, hindi na tumutuloy yung dugo niya kasi wala nang nag-circulate. Because his heart stopped. The heart, no, yun po yung nagpapatuloy na mag-pump to circulate the blood in our body from the heart to brain, hanggang sa lahat ng aspeto ng katawan po natin. Amen? No? Naintindihan niyo po yun. No? Because we know that yung mga may sakit nga, pagka minsan kulang ang dugo, kailangan salinan. Pag mataas ang dugo, kailangan i-normalize. Pag mababa yung dugo, pwede ring i-normalize. No? Because of medicine, so we use medicine. Ito po yung wala pa ako sa introduction pa lang ngayon. No? Introduction natin. The Lord's Supper, or the body and blood of Christ, in remembering Him, is more than a ritual. Yung gagawin po natin ngayon, hindi po lang to yung tuwing every second Friday of the month is ritual. No? Sa pinanggalingan po nating pananampalataya, maraming ritual. Diba?
marami tayong ritual, marami tayong mga kasabihan, marami tayong sinusunod na mga pagka sumakit lang yung tiyan, nagsusuka, nabanis. Alam niyo yung nabanis? Nausog. Sabi ko wala akong usog pero urong meron ako. Pwede akong mang-urong. Uurong kita. No? No, it's not ritual that somebody or some organization or some religion na kanilang ginagawa. The body and blood of Christ. Sabi, body of Christ, di ba? May mga yung ostya, body of Christ. Pagka amen. No? Tapos pag yung blood naman, siya na lang yung drinks. Yun siya na lang iinom. Ikaw mabulunan ka, okay lang. Di ba? Pinanggalingan po natin lahat yan. No? Pinanggalingan natin yung mga pananampalatayang yan. Pero now I want you to understand what is the Bible says for this. No? Second, it is a sacred reminder of Christ's love and sacrifice. Sacred, banal. No? Banal yung pag-alala mo sa dugo, sa katawan at dugo ng Panginoon na sinacrifice para sa atin. Amen? Do you agree that? No? Because without Christ's sacrifice and shedding of the blood, wala po tayong kaligtasan. And number 3, the bread and the cup carry meanings for the believer, and for the church unity. Yung ating pong tatanggapin mamaya bilang bread and wine symbolize as the body and the blood of Christ is for the believer, hindi for Kristo, no? Is for the believer, tayo po, and for the church unity. Bilang pagkakaisa, no? The fellowship of God. Pagkakaisa ng katawan. Ha? Hindi po pwede yung katawan na dadaluyan ng dugo, magkakahiwalay. Hindi pwedeng hiwalay yung kamay na dadaluyan ng dugo, pero gumagapang yung kamay. Na? Hindi pwede yung mata na tatalon-talon lang dyan. Kailangan niya nakasama siya sa isang katawan upang siya ay gumalaw ayon sa kanyang kinalalagyan. Ano ba ang layunin ang ginagawa ng mata upang tumingin? Hindi naman to nakikinig. Ang nakikinig yung tenga. Di ba? Ang naglalakad yung paa. Ang humahawak ay kamay. Hindi tayo katulad ng mga unggoy. Pati paa humahawak. Kaya man is not created like apes. Because we created God in God's image. His own image. No? A perfect, no, na ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang image. A perfect creature that God, no? Ano ba ang kahalaga nito sa isang Kristiyano? Next slide. Number 1, importance to the Christians. To remember, remembrance of Christ's sacrifice. How many times we remember that Christ sacrificed for us? According to Luke 22:19-20, and he took the bread and when he has given thanks, he broke it and gave it to them. Binigay niya. As like he gave himself to us. No? Saying, this is my body
which given for you. Binigay niya sa ating lahat. Do this in remembrance of me. And likewise, the cup after he had eaten, saying, this cup is poured out for you. This is a new covenant in my blood. Pag tayo po ay tumatanggap ng mga kontrata, when we apply the job, we also sign a contract in our company, right? Ano po yung pinaka-sealed nito? May selyo to na sinisealed ng ating mga company, no? Or dry sealed or stamp, no? Para maging makatotohanan. Amen? Para maging totoo, para maging legal. Kapag tayo nag-sign ng contract, and it was, dati po, ang mga, para malaman na ito'y legal na nanggaling sa isang nagpinagdalan, no? Meron pong seal, yung alam nyo yung parang wax or kandila na meron siyang pang-stamp. Noon, hindi pa stampad yung gamit, kundi yung wax na idinidikit na ganyan, kahit nga sa mga mail, para ibig sabihin malalaman kung kanino nang galing. And this is true. This is yung legal. No? Kaya yung blood ng Panginoon is the new covenant sealed by His blood for us. His body offered and given for us. Amen. Na? Remembrance of Christ's sacrifice. Sabing ganun po ng Isaiah chapter 53 verse 5. But He was pierced for our transgression. Dahil sa ating mga kasalanan, siya po ay hinampas, sinugatan. Na? He was crushed for our iniquities. Upon Him was chastisement that brought us peace. And with His wound, we are healed. No? Dahil po sa ating pagsalangsang, dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating kasalanan, pinarusahan yung Panginoon. Sino nakapanood na ng movie about about Christ when He was, according to John, about when He was ripped, kung nung pinalo siya, sumasama yung kanyang laman, nagtatalsikan yung kanyang mga dugo. Sa pagpalo sa kanya, sa pagtalsik ng kanyang mga yung nakukuwang kasi may mga hook yun, may mga sima, may mga ako kasi taga-Tondo ako dati, no? Kasi yung pana, pag may yung mga sa Tondo, may mga namamana. No? Pag yung pana, may tumama sa'yo, hindi lang may mga sima yun. Pag ginugot mo, kumakapit sa balat. Ito pong tapos tatalsik yung dugo. Ganun po ang nangyari sa Panginoon, hindi po pana, kundi yung panghampas sa Kanya, panghagupit sa Kanya, may mga bakal na may mga sima. Para paghatak na ganun, pati laman niya. Na? Ganun yung sacrifice ng Panginoon sa atin. Ganun yung Kanyang tiniis. Kaya nga hindi nakilala yung Kanyang mukha. Hindi na nakilala yung kanyang pagkatao, kung sino siya dahil sa mga dugo. Sa boxing, yung mga dugo, di pag manonood ka ng boxing, yung mga dugo tumutulo sa ilong, no? At sa kanya pati sa ulo, kaya hindi siya makilala yung koronang tinik na nilagay sa ulo niya. Tayo matinik lang ng kapraso, sakit-sakit na. Yun yung malalaking tinik na yon na ginawang korona na tinusok sa ulo niya. Kasi sa ulo pa naman, maraming part ng ating vein. No? Pag tumusok yan yung dugo, aagos talaga yan. Halos, wala naman tagapunas nun.
Hindi pa nga siya pinunasan, tinusok pa nga siya sa tagiliran, di ba? Yung dugo niya na umaagos na gano'n, it symbolized that He was away our sin. He was talagang nag-sacrifice siya, talagang nahirapan siya. Naranasan niyo na bang mahirapan? Naranasan niyo na bang masugatan, mapaso? Christ, more than that, He suffered. And by His wound, magitan ng kanyang mga sugat, hindi lang sugat, talagang tayo pag may nasugat, may naiiwang peklat, di ba? Tama po ba? No? Dahil sa mga sugat niya, yung sugat na yon, doon niya tayo pinagaling. Whatever sickness we have, sickness of in mind, yung ating mga pag-iisip na akala natin pinababayaan tayo ng Diyos, akala natin wala nang katapusan yung paghihirap natin, akala natin masyadong mabigat yung mga dinadala natin dahil doon sa problema sa Pilipinas. By His wound, only to trust Him, only to believe in Him, we are healed. Amen? Are you with me? Praise God. Hallelujah. And second, assurance of salvation. In Hebrews chapter 9, verse 14 to 15, how much more will the blood of Christ, who brought eternal Spirit, offered Him without blemish to God, purity our conscience from dead works to serve the living God. Therefore, He is the mediator of a new covenant. No? Meron po tayong bagong covenant, may bagong kasunduan. May bagong testamento na ibinigay ang Panginoon sa atin. Kaya po yung munang binasa natin, siya yung kanyang dugo na ininom natin is symbol as a new covenant of God, as a seal that we are saved by His blood, by His believing in Him, that Christ suffered for us, that Christ died for us. Amen? He is a mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Amen. Amen. Eternal inheritance. Wala pong, kung tayo may mga, sa Pinas, may mga only text. No? Meron tayong, may mga GB na mas matagal tayo makapag-text. This is eternal inheritance. Kaya mga anak ng mayaman, may inheritance sila, pero hindi eternal yun. But ours, no? Because of a new covenant, because of Christ's death, no? Because of the shedding of the blood of Christ, we have a promised eternal inheritance. Since a death has occurred that redeems from the transgression committed under the first covenant. Yun po yung lumang tipan, the Old Testament. The old law, the law of Moses. Amen? Now, we are not under the law, but we are under the grace of God that saved us. Dahil sa biyaya ng Diyos, no? Hindi dahil sa ating paghihirap, hindi dahil sa ating gustong umabot sa Diyos, nakamit natin yung kaligtasan. No. Because of the grace of God, because of the love of God, because of the sacrifice of God that given
when He crucified at the cross and shed His blood, His life is given to us. That's why the promise of inheritance, the promise of eternal life, the promise of salvation, nakamit po natin yun. Nakamit natin nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. And third, spiritual nourishment and union with Christ. Sabi ng John chapter 6 verse 56. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Kakainin ba talaga yung dugo at katawan at dugo ng Panginoon? That's what I said, no? In remembrance of Him, when we are going to have a fellowship, no? And we eat together, no? And we believe that the body of Christ was offered for sacrifice and His blood shed for us. We cannot have eternal life unless we believe. Don't have life eternal. And whoever feeds on my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up on the last days. Whoever feeds my flesh and drink my blood abides in me, and I in him. Kung tayo po ay sama-samang nagkakaisa na kumain, alalahanin ang ginawa ng Panginoon, no? And abide the Christ teaching, the disciples teaching, no? He will abide in us. Amen? Ang katawan at dugo, si Jesus yung katawan at dugo talagang inoffer niya. No? The body and blood of Christ is Christ by Himself. Tunay na katawan niya yung inalay niya. Tunay na dugo yung tumigi sa kanya, hindi po fake. Hindi po fake. Amen. Tayo po ay bilang mga Kristiyano ay nagpa-participate. So that's why we connect each other. In one faith, in one God, because one body only sacrificed for the salvation of many. One blood is only shed for washing and the remission and redemption para sa ating pong mga kasalanan. Ano po yung simbolo nito? Hindi naman tayo pare-parehas ng dugo. Ako type AB, kayo may type A, may type B, no? May type OA. OA yung dugo, no? May positive, may negative. And why we are one? Because of our faith in Christ. No? That is the Spirit of God is the same. The Spirit that God is in me is the same that the Spirit that God is in you. That is the one who connect us like a blood. Who connect every one of us, the ligament. No? Kaya pag merong nasasaktan ng bawat isa, may problema, merong kailangan ipanalangin, nararamdaman natin yung bigat. Amen? Hindi yung pwedeng pag nasugatan ka, hindi baliwala lang yan dito sa katawan. Sugat lang yan. Malayo sa bito, kaya idikit mo rito. Di malapit na. Diba? Amen? Nararamdaman yun. Pero kung hindi ka konektado, hindi ka pa na-connect doon sa body of Christ, baliwala yun sa iyo.
Anong paki ko? Hindi ko naman siya kilala, hindi ko naman siya kano-ano. Anong paki ko? Tayo na mga tinubos ng Diyos. Yung hindi pa na, pero lahat tayo na nakaranas ng tinubos ng Diyos sa magitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, we are in Him or we are in Christ. Amen? And Christ is in us. Amen? The Spirit of the Father is in us. The Holy Spirit is in us. Only one. And then, number 4, sa magitan nito ng katawan at dugo ng Panginoon, no, ang kahalagaan nito ay tinatawag niya tayong maging banal. To call, the call of to holiness. In 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 20, whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, so eat the bread and drink of the cup. No? For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Kaya kailangan tayo maghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon in every day. If we think that we have a mistake and sin against God, ask for forgiveness. 1 John 1:9, He always forgive us and cleanse us. Kasi wala pa po tayo doon sa glorified body na hindi pa po tayo hanggang ngayon, yung katawang ito na mabubulok, no? Yung katawan ito na mamamatay, na babalik sa alabok. Madalas hinahatak tayo nito sa kasalanan dahil sa lust of flesh, lust of the eye, tapos yung mga pride of life, hinahatak tayo nito. Amen? Kaya we always ask God to forgive us and lead us to holiness. Lead us and ask God the righteousness of Christ within us. And papakinggan po tayo ng Panginoon dahil yung Espiritu ng Diyos na tinanggap natin, no, na ibinahagi sa bawat isa sa atin, iisang Espiritu ng Diyos ang nasa atin. Hindi yung iba yung Espiritu niya, iba yung Espiritu niya. No? We are one Spirit and we are one. We only accept and receive one body who sacrificed for our sins. Amen. Second importance, no? First to the believers, to the Christian, and then importance to the church. Unity, number 1, unity of the body. 1 Corinthians chapter 10, verse 16 and 17, the cup of blessing that we bless is not a participation of the blood of Christ. No? Yung bang dugo ng Panginoon, yung cup, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, hindi ba ito yung participation natin, no, sa blood of Christ? Yung pag tinanggap po natin, yung dugo, yung Espiritu ng Diyos, no? Kasi wala na tayong matatanggap ng dugo o kundi yung Espiritu na nakabahagi sa bawat sa atin. Ay, di ba ito po yung participation natin? Do this in remembrance of me. We participate, we are remembering that Christ's blood was shed for us. The bread that we break is it not the participation of the body of Christ? No? Hinati-hati para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
How many times we remember that Christ died and suffered for us? How many times? Only for Second Friday? Or every day of our lives? So that's why that is the we can stand and we can say that God is within me, that God is in me. Who can be against me? No? Who can be against us? Amen? And 17, because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Tayo po ay nagpartake. Marami po tayo. Kaya nga merong kanya-kanya tayong gift. No? Yung kamay pwedeng magyaya, magmawak, mag-alalay. May paa pwedeng magdala ng balita ng Panginoon, humayo. No? Hindi tayo nilagyan ng paa para lang laging umupo. Amen? Nilagyan tayo ng paa para lumakad. Kung saan tayo nakakapunta, gamitin po natin yung pangyayari para magdala ng balita ng Panginoon. Amen? Gamitin po natin yung kamay natin upang mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Gamitin natin yung ating bibig upang ipahayag ang salita ng Diyos. Mahalaga po yung bahagi ng katawan. Tayo po, meron kanya tayong katawan. No? Alam natin, hindi naman pwedeng gumalaw yung kamay ng hindi alam ng gagaling dito. Tama? No? Lahat po ng ginagawa natin, no? Kaya yung tinatawag, Christ is the head of the church. Lahat ng ginagawa ng katawan, manggagaling sa head. Nasaan ba? Kasi nandyan yung brain. The brain commands the body. Commands kung tayo kukurap, kung tayo uupo, kung tayo hahawak. No? At yan din yung magsasabi, napaso ka. Pero kung wala ka pong, yung brain mo is dead, ano nangyayari doon sa mga brain dead? Iba, mga coma, kahit anong galawin mo dyan, hindi niya alam. No? Minsan humihinga na lang siya because of the respiratory system machine. Am I right? No? Yung head na yan, kaya tayo nagkakaisa, God command us to do something for Him. Hindi mo naman gagawin yung, para masaktan ka. Kasi yung pag-iisip, yung paggalaw natin, no? Yung ating mga knowledge, yung ating wisdom nang gagaling dyan. Hindi naman pwede manggaling sa talampakan yung knowledge mo. Walang magagawa itong kamay kung hindi iuutos ng brain. Ang hindi lang kayang utusan ng brain yung puso kasi siya yung nagpapump para yung dugo sumirculate. Kapag tumigil yung puso, yung brain hindi na magwo-work. Yung blood hindi na magsisirculate. No? You are dead. Tayo po ay patay na. So we partake, no? We are one body and we are all partake in one bread, the body of Christ. Amen. Glory to God. Hallelujah. And for the church, no, the importance also is we act, a central act of worship. Sama-sama po tayong nagpupuri sa Diyos. Acts chapter 2, verse 42 to 43. And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to breaking of the bread and prayers. And 43. And awe came upon every soul, that many wonders and signs will being done through the apostles. And all who believed were together
and had all things in common. Common. Ano po yung common? Kung tayo nagkakaisa rito, ano yung common natin? Ano yung iisa? Iisa po tayo ng pinananampalatayanan. Iisa ang dapat nating itaas sa buhay natin. Wala nang iba. Wala pong magaling sa atin. Ang magaling ay ang Diyos. Nagagawa sa buhay natin. Let us, God allow to work within us. To do His will for us. Alam niya alulod? Di ba alam niya alulod? Tag-ulan sa Pilipinas kasi naalala ko yung sister na yung doon natawagan niya yung ano. Pag barado yung alulod, aapaw yun. No? Maraming masisira doon, yung papasok ang tubig sa loob ng bahay. No? Yung alulod, daluyan yun eh. No? Daluyan, kailangan tuloy-tuloy. Pag may bara, hindi po makakadaloy yun. Ano ba yung bara? No, yung mga dahon-dahon, tapos hindi magtutuloy-tuloy doon sa pinakatubo or hindi siya lalabas doon sa dapat niyang labasan. We are, tayo po yung mga alulod. Daluyan ng pagpapala ng Diyos. Daluyan ng biyaya, daluyan ng ano idadaloy natin? Wala naman akong ganong kalaking pera. Daluyan ka ng pagpapala. What God has given you, what God has done to you, you share it. And then you did not to become a pastor. You did not to become a preacher to show your faith to others. Ano ba yung ginawa? May ginawa ang Diyos sa buhay natin? Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Meron ba? O baka lang hindi natin tinitignan. Akala natin wala. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin, kung ano yung nababasa mo sa salita ng Diyos, ibahagi mo. Sabing ganun, meron kang nakausap na, halimbawa meron kang nakausap na mananampalataya or hindi pa mananampalataya, ang dami niyang problema. No? Ang bigat-bigat ng kanyang dinadala. Ano masasabi natin? 11:28 of Matthew. Bigay mo, no? Bigay mo sa Panginoon lahat ng pasanin mo. No? Siya yung magpapagaan nito. Siya yung magpapaagaan nito. Ba? So, hindi mo kailangan pa maging pastor, hindi mo kailangan maging preacher, hindi mo kailangan na leader, but in our vision, we are all the leader of God. Ang common sa atin, meron kang isang Kristo na tinanggap, ganun din ako. Meron kang Kristo na pinanampalataya na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, ganun din ako. Yung Espiritu ng Diyos na bumuhay sa atin, na nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan, na siya nating nagiging daan o sa ating pananalangin. Kasi that is the Spirit of God, no, within us. Iisa po yun. Ang Diyos hindi siya namimili ng tao. Bakit siya ganun? Bakit ako ganito? Gaano ba kalaki yung pananampalataya mo? Gaano kaliit yung pananampalataya mo? Kaya nga nagagalit ang Panginoon doon sa mga alagad. Kayong mga maliliit o kulang sa pananampalataya. May bagyo na dumaan, tinignan yung bagyo, hindi tinignan yung Kristo na nasa Kanya. Dumating yung alon, nakakita si Pedro ng alon, yung alon yung tinignan, hindi yung
Yung sinabi niya, Panginoon, lalakad ako dyan sa dagat. No, lalakad din ako sa tubig. Sabi niya ng Panginoon, halika. Nung naglalakad siya, nakakalakad na siya. No, pero nung tumingin siya sa alon, lumubog siya. Yun yung kulang sa pananampalataya. Panginoon, susunod ako sa iyo. Kita ka ng problema. Panginoon, tapusin ko muna to. Hanggang sa unti-unti, andyan ka na sa Panginoon, andyan na, sabi mo, Panginoon, titignan ko lang to, anuin ko lang to. Yung pagtingin mo, lumalayo ka sa Diyos. Yung Diyos hindi lumalayo sa iyo. Tandaan natin lumalayo ka na pala sa Diyos. I experienced that one, brother, sister. Because of the sin, I experienced that I am away from God. Not God, not away from me, but God, I am away. Lumalayo ako sa Panginoon. Nakita ko yung sarili ko, layo ko na sa Panginoon. And God called me because of one dream. Sabing ganun, sa panaginip na yun, oh, Brother Charlie, nag-preach ka na pala. Pero ako noon, hindi ako nag-church that time. And some other dreams that God gave to me. That God called me again. So that's why I'm here. I'm sharing you the good news of God. I'm sharing you the Word of God. Maybe. No? Don't be await to God tell you. No? Anak, tinatawag kita. Anak, yung katabi mo, kailangan mong bahaginan ng ginawa ko sa iyo. Kabutihan ng ginawa ko sa iyo. Amen? And number 3, proclamation of the gospel. 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Babalik ba ang Panginoon? Amen. Sabi niya kasi babalik siya. Na? Kasi pagbalik niya, kasama tayo. That is the assurance. That is the assurance. Hindi sinungaling ang Diyos. That is the assurance. Na? And then sabi nga ng Romans chapter 1 verse 16 to 17, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation for everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek or to Gentiles. Before we are Gentiles, we are not believer of God. We are not the believer of the true God. But now, we are the believer of the true God. Amen? Amen. No? For this reason, in it, the righteousness of God revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Na ang mga matuwid, meron pong matuwid. Kasi nung tinanggap natin yung Panginoon, tinuring tayo ng Diyos na matuwid. Amen? Hindi na tayo ang nakikita ng Ama. Hindi na yung dating Charlie, hindi na yung dating Arnel, no? Or sino ka man, no? Hindi na yung dati yung nakikita ng Diyos, ng Ama, kundi yung Kristo na kumukover sa atin. Siya yung nakikita. Kaya nagkaroon tayo ng righteousness, nagkaroon tayo ng katuwiran, naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos dahil sa Kristo na tinanggap natin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya yung righteous shall live by faith. What is faith?
Faith comes from the hearing and the hearing of the Word of God, 10:17 of Romans. Yung pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? And number 4, the blood of Christ is the renewal of the covenant. Katulad po ng sinabi ko sa inyo. In the same way also, 1 Corinthians 11:25. The same way he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. Covenant. May bago na tayong covenant. May bago na tayong testament. May bago na tayong agreement na sinelyuhan ng dugo ng Panginoon. The commandment of Christ is to love God and to love one another. Yung commandment ng Panginoon, sa 10 iyon, dati, inuwi niya sa isa. Love. Because of love of Christ, because He loved us, He sacrificed Himself, He gave Himself to us to save us, to give us eternal life, to give His promise, and assure every one of us because of His love. Amen? And next, in Hebrews chapter 8, verse 6 to 7, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old covenant. Itong covenant na to, mas excellent daw doon sa old covenant. Kasi doon, pag marami kang katulad nga ng 617 misbats, no? Yung ating pong, naalala nyo yung pinreach ko dati, no? Hindi lang po 10 yung commandment nun, yung kautusan. Marami pa yung ginawa ng mga tao, yung misbats na yun. Marami pa po. Kaya yung mayroong silang mga always na paghahandog, no? May offering sila, no? May offering sila sa araw-araw na pagkakasala, may offering sila sa isang taon, no? But now, once and for all, that Christ died for us, no? Kaya yung isang covenant, yung dating covenant, ay pinahalagahan ng bagong covenant, no? Parang ano to, tawag doon yung MOA. May bagong MOA, no? Na much better to the first MOA. Memorandum of Agreement. No? Katulad yung mga mambabatas, nagkakaroon sila ng amendment sa law na mas maigi. Hindi sila pinamaiging magnakaw o mag-commit ng corruption. Pinaigi, kaya lang yung implementation, doon sila nagkakaroon ng problema. Na? The old covenant images is better since enacted better promises. Mas maganda yung promise ng Panginoon. Pinasimple. No? Noon, it's difficult. Ngayon, pinasimple. Kung mahal mo yung Panginoon, susunod ka. Kung mahal mo yung Panginoon, gagawin mo ito para sa Panginoon. Tulad ng pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, asawa o kasintahan. Pag mahal mo yung asawa mo, ayaw mong gumawa ng ikasasama ng loob niya. Ganon din yung Panginoon. Kung mahal mo yung Diyos, ayaw mong gumawa ng ikasasama ng loob ng Diyos. Amen? Amen? For it is the first covenant had been faultless. There would have been no occasion to look for a second. Kung hindi nagkaroon ng pagkakamali o pagkukulang, pagkukulang doon sa first covenant, hindi na sana tinignan yung pangalawang covenant, the new covenant which is Christ. Hindi na bababa ang Panginoon para iligtas tayo. Kung yung first covenant ay naging successful, kung lahat ng tao sumunod doon sa 10 utos na yon, wala na sana. Pero pag hindi masusunod yung isa, baliwala yung 9 na sinunod mo.
Amen? Kaya yung pag-ibig ng Diyos, because of His love, yun, pag-ibig na yon ang mananatili sa atin. Merong sinabi sa 1 Corinthians chapter 13, no? Merong mananatili, pag-asa, pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Pero yung pinakadakila ay ang pagmamahal o pag-ibig or love. Kasi when you love somebody, hindi mo siya gustong masaktan. When you love your God, hindi mo siya gustong sabihin na masaktan o magalit sa iyo. Kaya susundin mo yung kanyang sinasabi. Amen? Hebrews 9:22. Indeed, under the law, most everything is purified with blood. And without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kahit yung lumang kautusan. Kaya nga po sila nagpapatay ng mga hayop na malinis para yung dugo nun iwiniwisik para mahugasan yung kasalanan nila. Kaya niya bang bumili ng isang baka? Kaya niya bumili ng isang tupa para lang mahugasan yung kasalanan nyo? Ngayon, mahal na lahat. No? Kahit nga itlog, mahal. No? But because of the love of God to us, no, His blood shed. Hindi na yung tao yung naghandog, kundi yung Diyos na mismo. Yung shed ng blood ni Christ to wash away our sin. He washed away our sin. Amen? And then Luke 22:20. And likewise the cup after they have eaten, saying, this cup is poured out for you is the new covenant in my blood. Dahil sa iyo, ito na yung bagong kasunduan natin sa Diyos. In Revelation 12:11, and they have conquered Him by the blood of the Lamb. Lahat ng kasalanan na conquered na dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus or Lamb. And by the word of their testimony, for they love not their lives, even unto death. For they love not their lives, even unto death. Hindi niya minahal yung sarili niya, kundi yung hanggang sa kamatayan sa krus. Sabi ka ni Apostol Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Saan tayo nabubuhay, mga kapatid? Saan tayo nabubuhay? Number 5, witness to the word. The new commandment I have given to you, that you love one another. Sa John 13:34 to 35, that you love one another, just I have loved you, so that you are to love one another. Magmahalan tayo sa isa't isa. Amen. And by this all people will know that you are my disciple. If you have love for one another. Sabihin nga natin sa katabi natin, I love you with the love of the Lord. Amen. I love you with the love of the Lord. Yung po yung nagdudugtong sa atin, yung pagmamahal ng Diyos eh. In my conclusion, na gustong-gustong marinig ng karamihan, the body and the blood of Christ remind us of His sacrifice. Unite us as His church or body of Christ. Ito yung nagiging dahilan kaya tayo nagkakaisa. Nung ating pong sport fest, binukod-bukod lang yun pero nagkakaisa po tayo na may mga groupings lang. Ibig sabihin, hindi natin kaaway yung blue, yung red, yung white, yellow. Hindi po natin kaaway yun .
naglaro po tayo at nagkakaisa tayo to glorify the body of, to glorify Christ as one body, no? Kaya nga may mga ganung grupo-grupo. Yung kamay po, yung dalawang kamay magkasama, yung parehas po yung layunin yan, humawak, mag-akay, no? Yung paa po yan, kaya dalawa, hindi pwedeng isa lang yung paa. Hindi ka naman pwedeng tatalon-talon lang. Amen? Naglalakad po yan. Yung likod, tsaka yung ating puwet na pang-upo. Meron po bang gawain yan? To relax us. No? Hindi naman po lagi tayong nakatayo. Siyempre, mapapagod tayo. No? Kaya tayo umuupo. Kaya tayo nahihiga. Kaya tayo nagpapahinga. Dahil ang Diyos. No? Yan po yung ginagawa sa buhay natin. No? He will carry us. No? And He give us lighten. He lighten our burden. Proclaim the hope and salvation of Christ's return. Darating na ang Panginoon, malapit na. Maraming beses na tayong natakot. Natakot pa kayo yung mayroong nagpasabog dito? Takot kayo? Yung po malapit po sa embassy yung nangyari na yon. Kapit-bahay lang ng embassy yun. Malapit sa dating bahay ng amo ko yun. No? Yung Philippine Embassy nasa Lactifia po yun. At doon din sa Lactifia, doon pala may nagtatagong leader. Pero tayo po ay sa biyaya ng Diyos, iningatan niya tayong lahat. Amen? At salamat sa Panginoon, wala rin nasaktan na Pilipino. Amen. No? Christ has died. Katulad ng kinanta natin, Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. Amen? Babalik ang Panginoon. So we need to proclaim the good news of God. We need to unite as one body of Christ to invite some of our friends to come and to join the body of Christ. Remembering that Christ died for us, His blood shed for us, for our salvation and the remission or washing away of our sin. Amen? Glory to God. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. And I pray na nakuha nyo or naintindihan nyo ang nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Panginoong Hesus, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Gayon din sa iyo, aming Ama, at gayon din sa iyo, Banal na Espiritu, na nakasama po namin sa oras na ito. Dahil sa mga salita mo na aming narinig, ito'y pinatunayan na 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, aming pong dalangin, Panginoon. Ngayon sa aming harapan, Panginoon, nandito ang elemento, Panginoon, na bilang pag-alaala sa iyo, sa mga ginawa mo, sa pag-ibig mo, at sa buhay mo na ibinigay para sa amin, sa katubusan ng aming mga kasalanan, at pagbibigay sa amin ng kaligtasan na walang hanggan, O Diyos. Sa promise mo, Panginoon, na eternal life. Siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa oras na ito.
Pakatignan mo, Panginoon. At inaanyayaan ko ang bawat isa na manalangin sa Diyos. Ating pong surrender ang ating mga buhay. Tuon po natin ang ating pag-iisip sa Panginoon sa oras na ito. I will give you 1 minute to ask forgiveness, to ask magpasalamat sa Panginoon. Para sa ating pagtanggap ng mga elementong ito, ng tinapay at ng juice, na symbolize ng katawan at dugo ng Panginoon, ay tayo po ay maging malinis at maayos sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. O Diyos, lagi po namin inaalala sa araw-araw, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon, that you, our Lord Jesus Christ, sacrifice for us because of your love to us. Na yung dapat naming gawin, Panginoon, ikaw ang gumawa. Na yung dapat kami ang umarap, ikaw ang umarap. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paghahandog mo ng buhay para sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga tiniis mong pasakit, sa tiniis mong parusa, Panginoon, na dapat kami ang tumanggap. Ikaw ang tumanggap, Panginoon, para sa amin. Ikaw ang nagpahampas, Panginoon. Ikaw ang nag-alay, Panginoon, ng iyong sarili para sa amin. Sa halip kami, Panginoon, ang makaranas nito ay dinanas mo, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon Hesus. Salamat din, Panginoon, dahil sa dugo mo, Panginoon, sa bawat sugat mo, sa bawat dugo na pumapatak sa iyo, Panginoon. Ang bawat kasalanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay nauugasan. Salamat, O Diyos. Hanggang sa ngayon, Panginoon, hindi ka pa rin nagmamaliw, hindi ka pa rin nagbabago ng pagmamahal sa amin sa kabila ng kami, Panginoon, ay merong katigasan ng ulo. Sa kabila, Panginoon, na ikaw ay hindi namin laging naalala, Panginoon, o winawak. Panginoon, patawarin mo po kami. Patuloy mo kami linisin ng iyong banal na dugo, O Diyos, na umagusto sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pagsamba, Panginoon, sa iyo. Niaalay po namin ang aming mga katawan, O Diyos, bilang haing buhay at pagtamang pagsamba, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng kasalanan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw at maging sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa mga pangako, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon Hesus. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katugunan, Panginoon. Salamat sa always, Panginoon. Kami, Panginoon, ay binubuhat mo kung kami, Panginoon, ay nangihina. Salamat, O Diyos, hindi ka nagbabago simula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya, Panginoon, sinabi ni Apostol Pablo, all things we give thanks for this is the will of God. Minsan hindi namin maunawaan ang iyong kalooban, pero Lord, salamat po sa iyong salita. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, continue to serve you. Salamat sa iyong pag-ibig na hanggang ngayon ay nararanasan namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Wala kaming kayang ibalik sa iyo, Panginoon, kundi pasasalamat. Salamat sa lahat, O Diyos, that we are still here
standing in the front of you, worshiping you, serving you, Panginoon. Giving you glory, Panginoon. Because ikaw lamang ang nararapat na sambahin. Ikaw lamang ang nararapat, Panginoon, na papurihan. Sa iyo lahat ng nagaling, Panginoon, ng aming mga tinatangkilik. Maging ang aming kalakasan, O Diyos, salamat. At dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, sinabi mo sa iyong salita, sa iyong mga sugat, O Diyos, kami ay iyong pinagaling. Hallelujah. And I pray, Panginoon, those who are sick right now, can you touch your body that you have pain or sickness, even in the Zoom? I know God presence ay tatagos diyan sa mga screen ng kanyang mga computer, telephone. And I pray right now in the name of Jesus. And we believe in the name of Jesus that by His wound we are healed. You are healed in the name of Jesus. Lord, hipuin mo, Panginoon, ang mga bahagi ng mga anak mong merong karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon, I command, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. All the veins, all the flesh, Panginoon, that have pain, Panginoon. I pray, Panginoon, through your Holy Spirit, Panginoon, touch them right now in the name of Jesus. And heal them in the name of Jesus. Because you are our healer, O God. You are our Savior. Kasi mahirap magpuri ng may nararamdamang kasakitan, Panginoon. So that's why, Lord, I command this sickness in the name of Jesus to come out the body of Christ, body of our brothers and sisters, Panginoon. In their body, even, Panginoon, anuman karamdaman ito, meron mang karamdaman na cancer, may karamdaman man sa dugo, may karamdaman man sa laman, may karamdaman man, Panginoon, sa puso, in the name of Jesus, we proclaim, Panginoon, the healing power of our Lord Jesus Christ, the healing power in the name of Jesus, will be poured upon every one of us right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin, O Diyos, na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay mga kapumahal. Pumumuna po tayo. Hallelujah. Ngayon po ay dadako tayo sa ating banal na hapunan or Lord's Supper. Hallelujah. Pwede pong sabi po rito, ang salita ng Diyos. For I received from the Lord what I also delivered to you. That the Lord Jesus Christ, on the night when He was betrayed, He took the bread. And when He was given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in the remembrance of me." In the same way also, He took the cup after suffering. This cup is the new covenant in my blood. So do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin itong mga element na ito.
bilang pag-alaala sa paghahandog ng Panginoong Hesus sa buhay niya doon sa krus para sa ating kaligtasan. This bread and this juice to remember His body, His death, and to remember that Christ suffered for us. Hallelujah. Panginoon Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon, umaharap, Panginoon, sa iyo. At amin pong itinata sa mga elementong ito at katulad ng iyong sinabi, Panginoon, when we partake this bread, when we partake this cup, the symbols of your body and blood, Panginoon, to remember what you done on the cross for us. Panginoon, salamat po sa iyo. Patuloy ka naming pinapupurihan, gino-glorify, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kapatid na tatanggap nito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na maikiisa sa pag-aalala nito para sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus.